Alga, mahina ka. Hello po sa lahat! So sa ngayon po ay 5th day at last day na natin dito sa Edinburgh. Ang bilis lang talaga ng oras kapag bakasyon. Today, we will explore the National Museum of Scotland. Pero bago ang lahat, sulitin muna natin ang pag-Jollibee. 2-piece 2 rice tsaka burger Wala nga kasing Jollibee sa Wolverhampton kaya talagang sinadya na natin habang nandito. Sarap nga ng Chicken Joy lalo na habang kumakain tayo at natatanaw sa malayo ang kahanga-hangang Edinburgh Castle. Iba talaga kapag crispy yung chicken tapos may gravy pa. Uuwi na nga kasi kami mamaya kaya sulitin na natin Chicken Joy at extra rice. Ang nakakatuwa pa, napakamura lang ng rice dito. Supposedly, mag-hiking sana kami today papunta sa Arthur's Seat pero hindi magandang weather ngayon. Umuulan at medyo mahangin kaya hindi siya convenient akyatin. Kaya instead na mag-hiking, museum day na lang tayo. Ito na nga pala ang National Museum of Scotland, one of the UK's most popular attractions. Isa itong premier free entry museum na may mahigit 12 million items na collection. Mula sa Scottish history, nature, art, science, technology, hanggang sa world cultures. Siyempre, unahin muna natin ang ground floor. Dito nagsisimula ang journey sa history ng Scotland. Makikita natin ang mga sinaunang artifacts, fossils, at mga bato na nadiskubre sa iba't ibang bahagi ng bansa. May mga prehistoric tools, ancient pottery, at mga relics na ginamit ng mga unang settlers sa Scotland. Ang maganda pa dito, halos lahat ng nakadisplay ay may mga detailed descriptions, kaya talagang matututo ka habang nag-e-explore. Napakadaming ang artifacts, mula sa mga sinaunang kagamitan, ornaments, hanggang sa mga bagay na ginamit pa noong panahon ng mga early civilizations. Nag-stair up naman kami papunta sa next floor at ayun na nga, mas marami pang artifacts at mas advanced na kumpara sa nasa baba. Dito makikita ang mga old guns, swords, armor at iba't ibang weapons na ginamit noong medieval times. Isa sa mga pinakasikat na makikita dito ay ang Lewis chess pieces. Mga chess pieces na gawa sa walrus ivory na nadiskubre sa Isle of Lewis noong 1800s. Napaka-detailed ng pagkagawa nila at makita mo talaga ang artistry ng panahon na yon. Mayroon ding mga royal objects, decorative items at iba't ibang kagamitan mula sa iba't ibang bahagi ng Europe. Makikita rin natin dito ang mga early machines at mechanical inventions, mga lumang engines, scientific instruments at mga kagamitan na ginamit noong Industrial Revolution. Nakakatuwang isipin kung paano nagsimula ang modern technology mula sa mga simpleng mekanismo noon. Umakyat pa nga kami sa sunod na floor at dito makita ang mas complex pang inventions. May mga exhibits tungkol sa engineering, communication at transport tulad ng mga early vehicles, aircraft components at scientific experiments na nagbukas ng daan sa modern discoveries. May mga interactive displays din kung saan makikita mo kung paano gumagana ang iba't ibang scientific principles. Punta na rin muna kami sa rooftop terrace ng museum. Napakaganda ng view. Makita mo ang 360-degree view ng Edinburgh mula sa city skyline hanggang sa mga historic buildings at hills sa paligid. Siyempre, hindi mawawala ang picture muna para may pang My Day. Pagkatapos noon, tumawid naman kami sa kabilang building ng museum. Dito naman mas modern at mas interactive na yung mga displays.
Pumunta muna kami sa Animal World section. Napakadaming preserved animals na nakadisplay dito. Mula sa maliliit na insects hanggang sa malalaking animals. May mga skeletons, taxidermy animals, at marine creatures na nagpapakita ng diversity ng wildlife sa buong mundo. Makita rin dito ang iba't ibang species ng birds, reptiles, at mammals na parang nasa natural habitat nila ang setup. Sobrang educational at sobrang ganda ng presentation. After that, pumasok naman kami sa space section. Talagang nakakabilib ang mga exhibits dito. May mga space instruments, satellite models, meteorites, at mga bato mula sa outer space. Makita mo rin ang mga kagamitan na ginagamit ng scientists para pag-aralan ang universe. Pati na ang impormasyon tungkol sa planets, galaxies sa space exploration. May mga interactive displays din na nagpapakita kung paano gumagana ang gravity, rockets sa space missions. Pagkatapos nun, bumalik kami sa ground floor at dito makita ang sikat na si Dolly the Sheep. Siya lang naman ang kauna-unahang cloned mammal sa mundo na na-clone noong 1996 ng mga scientists sa Roslin Institute sa Scotland. Napakahalaga ng scientific breakthrough na ito dahil nagbukas ito ng bagong pag-aaral tungkol sa genetics at cloning technology. Marami pang ibang fascinating exhibits dito tulad ng mga modern scientific discoveries, robotics at iba't ibang innovations na nagpapakita kung paano nag-evolve ang science at technology sa paglipas ng panahon. Siyempre, sinubukan na rin natin ang mga interactive games mula sa museum. Kaso medyo tinatawanan lang tayo ni Mrs. kasi parang humihinang daw tayo sa reflex games. Algaway na ka. At hanggang dyan na nga lang ang museum tour natin. Lumabas na nga kami at nagpunta sa tram station dahil pupunta na kami sa airport. Sumakay naman kami ng tram para ma-experience din kasi bus naman yung nasakyan namin papunta sa city noong first day. Maganda rin ang biyahe, smooth, relaxing at nakapagpahinga pa kami habang papunta sa airport. Namin doon, na-delay pa nga yung plane namin pa uwi kaya naghintay pa kami ng konti sa airport. At dito na nga nagtatapos ang Edinburgh trip natin. Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli. Bye-bye!